Opo, magandang umaga. Ayan, umaga na, inumaga na tayo ha. Pasensya na kayo at alam niyo yun, ang daming nagpa-reading, katatapos-tapos lang po. Alam nila yung schedule natin na pag linggo wala tayong pasok. Sila din daw, schedule din po ha. Ayan, so maraming salamat po sa mga nagpa-reading. Thank you so much po ha. And salamat din po sa mga nag-order. Ayan. Bukas po tayo magpapa-JNT. Okay? Tignan natin kung kaninong reading itong makukuha natin sa ngayon ha. Tingnan po natin. So, ang unang card is a Six of Pentacles. Ayan. Wow. Tignan nyo naman ito ay isang bulto. And then, meron tayo ritong Nine of Swords. Okay. Meron tayong the Justice. Meron tayo ditong Four of Swords. Okay po, ha? So, ayan ang mga lumabas sa isang bulto na ito. And then, meron tayo ditong Ten of Swords. Okay. Okay po, tignan pa natin ha, kung ano pa ang lalabas. Ayun. Meron tayo ditong Six of Wands. Ayan. And meron tayong the Devil. Okay po. Ano pa ba? Tignan pa po natin ha. Ayun. And then, meron tayo ditong Six of Swords. Okay po. So, kompleto na ang ating mga cards, no? Kaya, ano lang natin ha. I-balance para magkasya. Okay po. So, dito sa ating reading para sa umagang ito, no? Alauna ng umaga. Meron pong isang tao ritong sobra ang sakit, pain na nararamdaman. Ayan. Parang kasi sa kanya paulit-ulit po ang mga pangyayari ha. Masasaktan ka, makaka-recover ka, mauulit na naman, not exactly kung mga ilang beses na naulit, parang cycle na lang yung pananakit po or mga pain na nararamdaman niya, maaring pakiramdam ng taong ito ngayon ay sobrang down na down po. Okay. Lagi ring nahahantong sa pinagpipilian kung siya ba yung pipiliin o hindi. Pero humahantong nga sa hindi siya yung ginugusto sa bandang huli, no? So, sobrang sakit. Ayan. Kung sino ka man na taong nakakaramdam ng ganito, no? Tingnan niyo yung mga pain na pinagdaanan. Pero the good thing dito, nandito ang justice and ang success card. Okay po. So siguro sa lahat ng ito ng mga pinagdaanan mo at pagdadaanan mo pa, ang kapalit naman po ay yung pagiging successful sa buhay. Maaring sa ngayon, hindi niya pa nararamdaman kasi nga nandoon tayo sa sinasabi ng stages na sobra-sobra yung mga sakit na nararamdaman natin. Pero alam niyo, pagdating ng araw, kakalma rin po ang tubig. Kung nakikita ninyo ito, pagkalma ng alon ng tubig, pagkaayos, nandito rin kasi ang the Death card. Ibig sabihin po, parang alam niyo yun, nagiging nasasanay tayo sa mga ganong pangyayari, na parang para sa inyo, wala nang pag-asa. Hindi po ha. Okay po kung cycle na yun nangyayari sa inyo na alam niyo yun, masasaktan kayo pero may darating na parang akala niyo siya na, pero maya-maya bigla na namang masasaktan na naman kayo. Yung ganong pakiramdam po, yun ang tinatawag ng ang sinasabi ng the Death card na parang addiction. Di ba? Kasi cycle na paikot-ikot, parang ganun at ganun na lang. Okay? So, wag po kayong mag-alala ha. Meron pagkakataon na maaalis kayo sa ganitong pangyayari, siguro pananahimik kasi dito ating Four of Swords. Kailangan din natin ng pananahimik po. Ayan. Sabi ko nga bilog ang mundo. Okay po. Hindi naman tayo laging nandiyan kung nasan man tayo ngayon, iikot at iikot din po ang kapalaran ha, at maayos din po kung ano man po yung mga bagay na kinasasadlakan nyo ngayon. Sabi ko nga
Puwede naman tayo nandiya-diyan sa lugar na 'yan, pero huwag nating tambayan po, ha. Tayo mismo po ang gagawa ng paraan para tayo makaalis sa mga ganitong sitwasyon po. Kung kailangan bumitaw sa isang tao na alam mong siya yung nagiging dahilan para sa pag-ayos ng buhay mo, bumitaw ka po, ha, hanggang hindi ka pa nauubos. Kasi oras na maubos ang sarili mo, wala na po. Wala ka ng ibang kakapitan kasi kundi sarili mo lang naman po, eh. Tama po ba? Sarili lang po natin ang ating kinakapitan. So kung talagang ayaw na, wala na pong dahilan para magstay, sobrang sakit na lang yung nararamdaman, bigay na po, ha. Wag mo pong hayaan na alam mo yun, magkanda ulit-ulit na lang yung mga pangyayaring ganito. Meron po kayong kakayahan para po lisanin, ayun na nga, umalis sa mga ganitong sitwasyon po. Okay po. Ayun. So, yung may pakiramdam kasi na ano eh, bakit? Puro tanong bakit? Paulit-ulit na lang na nangyayari. Okay? Mabigat ano, ang bigat ang ganitong sitwasyon kasi nanggaling ka sa isang sitwasyon na hindi maganda. Ngayon, nabigyan ka ng pag-asa na akala mo magiging maayos pero ang kakahantungan pala ay ganun din. The same thing. Oh, napakaganda oh. Wheel of Fortune, ito na yung sinasabi ko oh, sa mga fire sign. Ito po ay ang transition, pag-ikot ng kapalaran. O, 'di ba? Sabi ko pa lang kanina, hindi tayo laging nandiyan. Iikot at iikot po ang kapalaran sa atin ha. Ayun na nga. And then, meron tayong 7 of Wands, fire sign. O, ito ha, kahit na ano pong gawin ninyong pakikipaglaban dito sa kung ano man tong relasyon ninyo nito, no, wala na po eh. Kasi meron na rin isa sa inyo, kung sino man sa inyo, talagang gusto pong bumitaw. 'Di ba? Ayun, nagtatalo na ng ating mga card. Okay, and then, same thing, Ten of Swords. Dapat pa bang i-keep yung relasyon po na sobra-sobrang sakit lang ang inyong nararamdaman? O, 'di ba? Tignan niyo naman ang tarak sa likod, napakadami. Bitawan na po, ha? And the promise of a new beginning. So, meron tayo dito ha, ulitin ko lang, fire sign, fire, air, and then water. Sabi rito no, new beginning. Kung pag-ibig lang din naman at taong magmamahal sa'yo, ang hinahangad mo, meron at meron pa pong taong paparating po ha. Okay po, bumitaw ka man ngayon sa relasyong ito, na meron ka, napakiramdam mo naaabuso ka na, kawalan ng respeto, meron at meron pong parating po ha, para sa inyo po. 'Di ba? Ang ganda, a promise of a new beginning. And then, 9 of Pentacles. So, napakagandang card. This is an earth sign. So, lumabas na lahat po, ha. Ito para sa iba naman, yung mga iba na merong ininvest, ayan, makukuha na daw po ang yung fruits of labor, ayan. Pwede rin tayong may rewards na makukuha, ayan. Financial progress, mas maayos ang ating mga financial sa ngayon. O kung sino man ito ha, baka meron tayong mga doble na job, meron tayong mga sideline, para maging mas maayos ang daloy na kaperahan. Ayan, pagpatuloy lang daw po at alam niyo yun, makukuha niyo na yung para sa inyo. O, mga reward ninyo, incentive, okay? And then meron tayong the Empress o abundance din, magkasunod. O ayan ha, sabi ko sa inyo lahat ng sakit, alam niyo yun, bago dumating sa inyo, ito totoo ito ha, bago dumating po sa inyo yung isang bagay na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon, whether it's abundance, whether it's financial o kung ano man, talagang dadaan at dadaan po kayo sa pagsubok. O, tandaan nyo yan ha. Oras na, ayun yung mga senyales na may paparating na malaking biyaya sa inyo, makakaramdam kayo ng masakit na pagsubok. Ito kagaya ng nasa situational reading, paulit-ulit na sakit, yan, mararamdaman ninyo. Pero ang ibig sabihin po yan, inihahanda kayo ng Panginoon sa napakalaking blessing po o malaking biyaya na paparating sa buhay ninyo. Tandaan niyo po yan ha. And then meron tayong 8 of Pentacles, earth sign, ayan. O yung iba sa inyo rito, no, sabi kung ano daw yung trabaho ninyo, ayan, pagbutihin, ayan po ha, kasi dyan din kayo lalago. O, 'di ba? Lalo't lalo na kung passion ninyo, yung trabaho ninyo. Kagaya ng kung kayo ay mga social worker at talagang hilig ninyo yung tumulong sa mga tao, no? Ayan,
palaguin po ninyo lalo ha, kumbaga pagbutihin. Kasi nga passion nyo yan eh. Pag gusto mo yung ginagawa mo, di ba? Kahit na anong trabaho yan, magiging maganda at magiging maganda po ang resulta. O, di ba? Pagbutihin po ang paghahanap buhay, mahalin natin yan kasi yan ang isa sa mga basic na needs natin eh, di po ba? Yan ang isa sa mga basic na kailangan natin para mabuhay tayong maayos. O, sasabihin nila na hindi naman lahat ng may pera masaya. Oo, totoo po yun. Pero ang basic na kailangan natin, alam nyo na yan kung ano yan, di ba? Hindi tayo makakagalaw kung wala po yan. Oo, di ba? Ngayon, kung kaya mong buhayin ang sarili mo, mag-isa ka lang, well, that's good po, ha? Hindi nyo kailangang umasa sa ibang tao. Napakaganda po ng ganun. Oo, di ba? Tignan pa natin ang kukumpleto sa ating deck of cards. Okay po. Tignan pa natin kung may lalabas pa. Ayan, kung gusto yung mag-schedule po ng private reading bukas o sa Martes man iyan, ayan. Kayo po ay mag-chat na sa akin, ha? Okay, and then lumabas din ang ating The Justice, air sign, o yung mga alam ninyong nakagawa ng sakit sa inyo o nakapagparamdam sa inyo ng sobrang pain. Justice is served. Diba? Ang ganda. Syempre naman po, hindi naman tayo hayaan ng Panginoon na, alam niyo yun, nasasaktan tayo sa mga ganitong bagay. Gagawa at kikilos ang kamay ng Panginoon para makamtan din nila yung nararapat po sa kanila. Tama po ba? Hindi naman ibig sabihin na mali yung hingin natin ang kanilang kaparusahan. Pero darating po yun kahit hindi natin hingin po ha. Tandaan ninyo na basta nakasakit ang isang tao, sa isang tao rin, may kapalit at may kapalit po yan. Okay po. So kung kayo yung nasa situational reading, napakiramdam ninyo ulit-ulit at cycle na yung mga nangyayari, na sakit na nararamdaman mo. Gumawa ka po ng paraan, kumilos ka. Ikaw po yung umalis sa kinalalagyan mo ngayon ha. Hindi mo po kailangan magstay dyan. Kung kailangan umalis ka sa lugar na yan, magsimula ka pa na babago, ganun, gawin mo po ha. Kailangan ikaw po yung magdesisyon. Okay po, huwag mo ipaubaya sa ibang tao yung buhay mo. Ikaw po yung magdesisyon po, ha? Okay po, ngayon ito na ang ating yes and no card. Pwede na kayong magtanong. Pag-ibig, pangyayari, financial, ayan. Pag-travel, kung ano man ang gusto ng tanong ha. Divine Universe, ibigay mo po sa amin ang kasagutan. Isa lang naman po. Para hindi kami mahirapang magdesisyon. O di po ba? Isa lang po, ha? Isa lang po, please. Ayan na po, hinihingi na natin ang mabuti sa Divine Universe. Kung ano man itong, ayun na. Okay, kung ano man po ang itinanong ninyo, ang sagot po ay maaari. Ito na nga, maaaring ito po ay connected sa ating situational reading kasi may mabigat na gagawing desisyon. Okay, so kung gaano man ito kabigat ang desisyon na gagawin ninyo sa buhay ninyo, sana po ay tama. Ayan. Kung makakatulong para kayo ay lumaya sa sitwasyon na kinalalagyan nyo ngayon, kung saan napakasakit ang pakiramdam ninyo, gawin nyo po. Okay po. Sabi ko nga kayo at kayo lang din naman ang makakalutas ng problema ninyo. Nasa sarili niyo pong pag-aksyon kung paano ninyo matatapos po ang mga bagay na dapat ninyong tapusin, ang mga pakiramdam na dapat na sana ay wala na sa inyo po ha. Manatili po ang pananalig natin sa Panginoon at wala tayong dapat na iba pang kapitan kundi ang Panginoon ha. Lalo na kung nakakaranas kayo ng mga ganong pakiramdam po na parang paulit-ulit at sobrang hirap na nang dinadanas inyo ngayon. Okay po. Thank you so much for watching po and mabalita ko lang 11,000 subscribers, natulog lang po ako ha. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ito na tayo, napakarami na at lumalaki na talaga ang ating pamilya. Maraming salamat sa mga bagong subscriber, sa mga datihan na, sa mga kauna-unahan kong mga angels dyan. Thank you so much for watching at sa pag-aabang ninyo sa ating mga reading sa araw-araw. And salamat din po sa mga bumibili ng ating mga bracelet. Ayan, salamat at sa mga nanalo sa loto, congratulations po. Dumadami ang nagchat-chat sa akin ha, simula kaninang umaga. Ayan, magtataya pa kayo pero sabi ko nga huwag niyo siyang gawing tawag dito.
po siyang gawing bisyo ha. Tama lang po yun, tayo 20-20, ayan. Lahat po nung mga nag-chat sa akin, congratulations po sa inyo, no. Mga nanalo lang 5,000, 10,000, may 20,000, ayan. Sir, congratulations po. Ayan, si ma'am, 10,000, congrats po. Ano, kahit ganyan maliit, ano, sabi ko nga, blessing is always a blessing. Be grateful po. Ayan, para ma-attract natin yung mas malaki pa ha. Ayan, basta hindi po ako nagbibigay ng numero. Wag po kayo mag-chat sa akin, hindi po ako nagbibigay ng numero. Itaya niyo po yung numerong nasa puso ninyo kung ano man po 'yan. Oh, 'di ba? Thank you so much for watching po. Have a great day. Ayan, good morning po sa lahat. Good morning na talaga at patulog na rin ako. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.